mga Ebyonita, hindi kay Kristo at sa mga apostol. Sakali, bukas ng puso, maintindihan nila, nilang kinaaniban na reliyon, hindi nagsasabi ng totoo yan. Kami po ay nagbabalik mga kababayan at Brother Nel. Oo nga kapatid na Larry, mas maganda kapatid na Lati, simulan na po natin itong ating paghahayag at pagbahagi dito sa ating mga kababayan ng kanilang mga susuriing. Kagaya nito, dati natin itong sinampalatayanan, ito pong librong ito ay ang kanilang pandoktrina na kanilang sinasampalatayanan, ito raw po yung pangunahin nilang doktrina, pangunahing doktrina daw ng Biblia. Ang sabi rito, sa number 12 po tayo ika-12 leksyon. Ang Panginoong Hesukristo, ikalawang bahagi. Andito na po tayo sa numero 289. Bukod dito, ano pa ang katangian ng Diyos na wala kay Kristo? Ito ang sabi nila, ang tunay na Diyos ay walang nakikilalang iba. Sinabi niya na walang ibang Diyos liban sa Kanya. Kaya ang tunay na Diyos ay iisa. At hindi isa na may tatlong persona. Kinakalaban ang Diyos ng mga nagtuturo na siya ay may tatlong persona. Tapos gumamit sila ng talata, Isaias 44:8. Kayo'y huwag mga takot o mangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa inyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Isaias 44:8. Ito raw, kapatid na Cesar, kapatid na Lydian, sabi nila, bukod dito, ano pa ang katangian ng Diyos na wala kay Kristo? Ang sagot nila, ang tunay na Diyos, walang nakikilalang iba. Tapos ginamit yung talata, Isaias 44:8. Brother Nel, yung sinasabi nilang Isaias 44:8, tama naman yung sinasabi diyan kasi nung panahong hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Opo. Di po ba? Kaya tama naman, wala naman tayong maraming maiintindihan naman talaga natin at yung sinasabi diyang talata. Opo. Yung talata po, tama talaga yung talata. Kaya lang yung kanilang aplikasyon dun sa talata, doon nagkakaroon ng malaking pagkakamali Kagaya nito kapatid na Larian, sabi nila, bukod dito, ano pa ang katangian ng Diyos na wala kay Kristo? Diyan po kasi, Brother Nel, ang gusto nilang palabasin diyan, gumagawa sila ng comparison between God at Christ. Between sa Diyos Ama at kay Kristo kasi gusto nila talagang ipakita na talagang tao talaga si Kristo. Di po ba? Kumbaga, nung hindi pa ipinakikilala sa atin ng Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Kristo, paano siya nagsalita sa kanyang mga kausap. At saka Brad Larry, parang may napansin din ako dyan. Ang sabi, hindi ba ako rin mismo ang nagpahayag sa inyo nung una? Di ibig sabihin, nung una pa yon, wala pang sinasabi nga nila, wala pang Kristo sa kalagayan. Pero ang sa totoo niya talaga, wala pa man sa libutan, may Kristo na Hindi yan ang hindi nila tinuturo Kagaya nga yan, sinasabi ni kapatid na Judy, sabi ni kapatid na Judy, sabi ng talata, sinabi ko sa inyo nung una, di ba? Ang sabi riyan, hindi ko baga ipinahayag sa inyo ng una. Sa mga may unang pahayag. May unang pahayag Kasi nga hindi pa nga ipinakikilala yung... Okay, ibig sabihin, hindi pa Panginoong Diyos, yung kanyang anak sa pagkakatawang tao. Hindi pa ipinakikilala. Hindi pa pinapakilala. Pero kapatid na Judy, nung dumating po yung kapanahunan, anong nangyari? Basahin po natin yung sinasabi sa aklat po ng Galacia. Ito po ang ating matutunghayan dyan. Basahin po natin. Ito'y sa Galacia 4:4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Hindi tamang-tama nga yung sabi ng ating Panginoong Diyos. Opo. May unang panahon kasi May kapanahunan yung sa ating Panginoong Hesukristo. At yun ang hindi nila alam kung kailan yung panahon na yun. Opo, Brad, Sis Judy, yun nga po ang isang napakahalagang natutunan natin dito, Brad Cesar, sa pagtuturo ni Brad Eli, na yung mahalaga yung sino ang kausap, sino ang nagsasalita, kailan sinabi. Yung mga time element, napaka-importante po nun. Nung una hindi pa pinakikilala yung anak, kaya ano ang sabi ng Diyos? Mas maganda basahin nga natin yung talatang kanilang binasa, kapatid na Cesar, sa Isaias 44:8.
Ito kasi, nung hindi pa ipinakikilala yung anak basahin po natin, 44 at 8. Kayo'y huwag mga takot, o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una, at ipinakilala, at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Ayan. Kagaya nga nito, kapatid na Larry, dito hindi pa naman pinakikilala ang ating Panginoong Kristo Kaya nga kung yung talatang kanilang binasa, tingnan nga natin, mas maganda i-analyze po natin. Ang tanong nila, sabi nila rito, bukod dito, ano pa ang katangian ng Diyos na wala kay Kristo? Kapatid na Cesar, ang ginamit nila, 44:8. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Lumalabas dyan, wala siyang nakikilalang iba. Mhm. Wala siyang nakikilalang ibang Diyos, wala rin ibang malaking bato. Opo. So parang dalawa lalabas doon, walang Diyos, walang bato, walang malaking bato. Opo. Yun ang nakalagay sa talata. Iyan, kailan sinabi yan, Brad Arnel? Opo. Panahon ng mga propeta. Anong una pa po ito sinabi? Nung una pa Nakasulat sinabi, dito. wala pa ang ating Panginoong Kristo. Nung dumating na ang Panginoong Kristo, di ba? Dumating na yung kapanahunan, pinakilala na ngayon siya. Ano ba pagpapakilala sa Panginoong Kristo? Ayan. Di ba magandang, yun ang magandang suriin ninyo. Yun ang, Kasama namin. opo, yung kapatid na Cesar, yung magandang tanong, di ba? Na, nung una, sabi ng Diyos, nung una kasi niya ito ay pinahayag Walang Diyos, wala siyang nakikilala. May Diyos baga liban sa akin? Ako'y walang nakikilala. Ang sabi niya rito, may Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Ayun. Kailan to? Nung una. Pero dumating yung kapanahunan, ito ba nanatiling ganon, kapatid na Opo. Lydia? Siguro po, Brad Arnel, bago natin sagutin yan, mga kababayan, dyan lang po kayo. Nasa ng aming puso, sana'y inyong maunawaan ang mga katotohanan na aming inihahayag. Kung minsa'y masakit yan, sana'y unawain nyo lamang, pagkat salita ng Diyos ay sadyang ganyan. Kami mga ex na Tanggap naman ninyo na ang ating Panginoong Jesus ang tinutukoy na bato rito at hindi si Pedro. Alamin ninyo, ginamit sa doktrina, malaking bato, walang ibang malaking bato, walang ibang Diyos. Sa panahon naman ng Panginoong Kristo, binanggit ngayon, merong bato, merong Diyos, merong Kristong pinakikilala. Napakasarap pag-aralan yan. Di ba, Brother Nel?